Ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice, Prosecution Service. Kaso po, isa, laban kay Michael Maurilio, at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal, alias Banatbay, Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor, alias Tio Moreno. May isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Kailan niyo po last na nakontak si Michael Maurilio po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito.